Akala ko ang sarili kong asawa ang kakampi ko. Ngunit nang makita ko siyang walang kibo, habang ipinamimigay ng nanay niya ang mga susi ng bahay namin, ang ihi 40 milyong bahay, parang bumagsak ang mundo ko. Ang bawat sentimo noon ay galing sa akin. Pero sa kanilang tingin, ako ay isang estranghero. Hindi pa nila alam may darating na araw ng pagtutuos. Magbabago ang lahat. Kagabi, sariwa pa sa aking alaala ang araw na iyon. Hindi pa naglilimang oras ang nakalipas mula nang matanggap ko ang 4 na susing kumikinang, ang mga susi ng pinapangarap kong bahay. Ngunit sa isang iglap, kinuha lang ni Aling Edna, ang aking biyenan, ang mga ito. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa iyon basta kinuha niya. Pagkatapos ay ipinamigay niya ang mga susi sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Hindi niya ako binigyan. Hindi niya ako tinanong. Basta ipinamigay lang. Hindi ako nagsalita. Wala akong nasabi. Isang linggo lang ang lumipas, abala sila sa paghahanda para lumipat. Ang kanilang mga mukha, puno ng kagalakan at pag-asa. Ngunit bigla silang natigilan, napako sa kinatatayuan, nang makita ang judicial seal na nakadikit sa aming pintuan. Ang malamig na hangin mula sa Tagaytay Ridge, dumadaloy sa maliit na siwang ng bintana, nagdadala ng sariwang simoy ng nalalapit na Pasko, kasama ang halimuyak ng mga bulaklak mula sa mga nagtitinda sa kalye. Ako, tahimik, nakatayo sa balkonahe ng 18 palapag. Mahigpit kong hawak ang malamig na rehas na bakal. Nakapako ang aking mga mata sa nakasisilaw na tanawin ng syudad. Unti-unti itong nagliliwanag. Ngunit ang aking isip lumipad. Lumipad pabalik. Nandoon kami sa lobby ng gusali, bagong tanggap ko lang ang sobre mula kay Emith Valdez, ang administrator. Umiti siya sa akin. Magandang gabi, Ginang Chris. Binabati ko kayo sa inyong bagong bahay. Narito ang mga susi, mga access card para sa elevator, at mga izi ng residente para sa Unit 1806. Pakitingnan po ang lahat at pirmahan ang form ng pagtanggap. Bago ko pa man makuha ang sobre, isang kamay ang lumitaw. Agad itong kinuha. Si Aling Edna. Mula sa aking mga kamay, pati na rin sa administrator. Ngumiti siya ng walang bahid ng hiya. Ako na ang kukuha. Biyenan ako. Pareho lang yan kung nasa akin o nasa kanya. Salamat, Emith Valdez. Tiningnan ako ni Emith Valdez nang may pag-aalala. Pero hindi ako nagpakita ng anumang reaksyon. Sobra akong nagulat kaya wala akong nagawa. Tumalikod lang siya, tahimik, agad na binuksan ni Aling Edna ang sobre. Ibinuhos niya ang lahat ng susing kumikinang at mga card sa marmol na counter ng reception. Aba! 4 na set ng susi. Perpekto. At sinimulan niya itong ipamigay. Parang isang general na nagbibigay ng mga tropeo ng digmaan. Kinuha niya ang unang set. Ibinigay niya kay Joanna, ang aking hipag, ang kanyang paboritong anak. Joanna, narito ang isa para madali kang makapasok at makalabas para sunduin si Andre. Pwede kang pumunta kahit kailan mo gusto. Hindi mo kailangang maghintay na may magbukas sa iyo. Masayang tinanggap ni Joanna. Isinabit niya agad sa susi ng kanyang kotse. Inalog-alog niya sa harapan ko parang nang iinis. Kinuha ni Aling Edna ang pangalawang set. Ibinigay niya kay Mang Celso, ang aking biyenan. Mang Celso, ikaw. Kapag may libreng oras ka, umakyat ka na lang para diligan ang mga halaman at mag-relax. Nakakapagod din ang laging nasa probinsya. Dito, masisiyahan ka sa iyong pagtanda kasama ang iyong mga anak at apo. Tumango si Mang Celso. Kinuha niya ang mga susi. Maingat niya itong inilagay sa bulsa ng kanyang barong. Pagkatapos, kinuha niya ang pangatlong set. Inilagay niya sa sarili niyang bagi at ito sa akin. Kailangan ko ang sarili kong susi para makapunta ako rito para mag-inspeksyon, maglinis at magluto para sa inyo.
Si Chris, laging abala sa trabaho at napakagulo. Kung wala ako, magiging babuyan lang ang bahay na ito. Isang set na lang ng susi ang natira sa counter. Kumakabog ang aking puso. Akala ko, kahit papaano, ibibigay niya ito sa akin, ang legal na may-ari ng bahay. Ngunit hindi. Kinuha niya ang huling susi. Inilagay niya sa kamay ni Miguel, ang aking asawa. At ito sa anak ko. Ikaw ang lalaki ang haligi ng tahanan. Ikaw ang dapat maihawak ng master key. Ingatan mo iyan, ha? Huwag mong mawala. Nanigas ako sa kinatatayuan. Ang aking katawan nanlamig. Ipinamigay niya ang 4 na set ng susi. Ngunit ang hindi nila alam, bago pa man ang pagtanggap ng susi, nakakuha na ako ng isa pang susi mula kay Emmy Valdez. Diskreto niya itong ibinigay sa akin. Hindi ito simpleng pagkakamali. Isa itong tahasang panlalait. Isang malinaw na deklarasyon ng digmaan. Sa kanilang mga mata, ako ay isang simpleng kagamitan para kumita ng pera. Isang estranghero, walang karapatan sa ari-arian na ito. Tiningnan ko si Miguel. Nagliliyab ang aking mga mata sa galit. Hawak ni Miguel ang susi. Ang kanyang mukha, maputla. Alam niyang terrible ang sitwasyon. Nanay, bakit niyo ipinamigay ng ganyan? Paano naman si Chris? Asawa ko siya, nanay, tanong niya nang may pag-aalinlangan. Iwinagayway ni Aling Edna ang kanyang kamay. Napakabobo mo, anak. Kasama mo ang asawa mo, hindi ba? Ikaw ang magbubukas ng pinto sa kanya. O kung nandyan ako na ang magbubukas. Babae lang yan. Para saan pa ba ang susi sa babae? Sisikip lang ang bag niya at baka mawala pa. Mas gastos lang kung papalitan ang lock. Natawa ako. Isang mapait at malamig na tawa. Ang kanyang lohika, katawa-tawa. Ngunit sinabi niya ito nang may buong paninindigan. Humakbang ako. Ang aking boses, malinaw. Hindi na ito ang kalmadong boses sa hapunan. Aling Edna, sa tingin ko may hindi kayo naunawaan. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Ang perang ipinambili nito ay galing sa akin at sa aking mga magulang. Sino ang dapat may hawak ng susi? Ito ay desisyon ko. Ang ginawa ninyong pagpapakalat ng walang pahintulot ko ay isang kawalang galang. Ang hangin sa lobby biglang bumigat. Ang mga gwardya at ang receptionist nagkunwari na abala, ngunit nakikinig. Nagulat si Aling Edna sandali. Pagkatapos ay sumabog siya sa galit. Ano ang sabi mo? Nawala akong galang. Biyenan mo ako. Nag-aalala ako sa bahay na ito. Kaya ako ang nag-aasikaso. Dahil lang may pera ka, ituturo mo na sa akin kung paano kumilos. Kahit nakapangalan sa iyo ang bahay, asawa ka ni Miguel. Ang pag-aari ng anak ko ay amin din. Ibinigay ko ang mga susi sa anak ko at sa hipag mo, na pamilya mo rin. Ano ang problema? Ganoon ka ba kakuripot sa pamilya ng asawa mo? Hipag, sumusobra ka na, singit ni Joanna. Susi lang yan. Nagre-react ka na parang ginto. Kung wala kang susi, sumama ka na lang kay Miguel. Walang mamamatay dahil doon. Tiningnan ko ang tatlong mukha. Ang biyenan na sakim. Ang hipag na makasarili. At ang asawang duwag na nakatingin lang sa sahig. Nauunawaan ko. Anumang paliwanag o diskusyon ay walang saysay. Sa kanilang isip, walang konsepto ng pag-aari o paggalang. Tanging pag-angkin at pang-aabuso. Hindi na ako makikipagtalo pa. Huminga ako ng malalim. Nakuha ko ang nakakatakot na kalmado. CJ, kung gusto niyo ang mga susi sa inyo na. Wala na akong sasabihin. Tumalikod ako. Lumabas ako ng gusali. Hindi ako lumingon. Sa aking isip, isang malupit ngunit makatarungang plano ang unti-unting nabuo. Kung gusto nilang maglaro ng pag-angkin,
ituturo ko sa kanila kung sino ang tunay na may kontrol sa laro. Ang mga susi na hawak nila ng may buong pagmamalaki, malapit nang maging walang silbing piraso ng metal. Ang elevator ay mabilis na umakyat patungo sa ika-18 palapag, nagbibigay ng bahagyang pakiramdam ng pagkahilo. Sa maliit na espasyo, 5 tao ang nakatayo, sa isang siksik at nakakasakal na katahimikan. Mas masahol pa sa katahimikan bago ang isang malaking bagyo. Sumandal ako sa isang sulok, nakakrus ang aking mga braso, nakatitig sa screen na nagpapakita ng mabilis na pagbabago ng mga numero ng palapag. Ang aking refleksyon sa salamin ng elevator ay nagpakita ng mga nagtatagumpay na mukha ni na Aling Edna at Joanna, at ang kaawa-awang ekspresyon ni Miguel, ding. Bumukas ang pinto ng elevator sa malawak na pasilyo ng gusali na may aircon. Nauna si Aling Edna. Mga hakbang niya, determinado. Parang isang general na nag-iinspeksyon ng bagong nasakop na teritoryo. Ganoon. Isa itong mamahaling gusali, malinis. Mabango, hindi tulad ng ating eskinita na laging binabaha ang imburnal. Papuri niya, habang winawagayway ang mga susi na kanyang inagaw. Nasa harapan kami ng pinto 1,806. Maingat na ipinasok ni Miguel ang susi sa lock. Click, bumukas ang pinto. At ang buong pamilya pumasok. Parang isang kumpol ng nagkakagulong bubuyog. Walang laman ang unit. Ngunit ang malawak na espasyo at ang nakamamanghang tanawin ng syudad ay nakamamangha pa rin. Ang sahig, gawa sa mainit na kahoy na oak. Ang mga pader, pininturahan ng eleganteng puti. Ito ang bunga ng aking mga sakripisyo. Ang lugar kung saan ko inisip ang aking sarili na nagbabasa sa tabi ng bintana. Nagluluto ng masasarap na pagkain kasama ang aking asawa. Ngunit ngayon, ang ingay ng kanilang mga yapak at ang kanilang mga tawa ang sumisira sa katahimikan. Si Joanna, tumakbo patungo sa pinakamalaking kwarto. Ang master bedroom. May sarili itong banyo. Ay, nanay. Ang ganda ng kwarto. At ang ganda ng tanawin. Pero sige na nga, dahil may sariling banyo, ibibigay ko na lang kay Miguel at sa iyo. Ako, dito sa tabi. Lumipat siya sa 2 kwarto. May bintana itong nakaharap sa timog silangan. Ito ang perpektong feng shui para kay Andre. Chris, tandaan mo, tawagan mo bukas ang karpintero para sukatin at umorder ng double deck, ha? At dapat memory foam ang kutson. Masakit ang likod ni Andre sa spring. Sumandal ako sa frame ng pinto. Pinapanood ko si Joanna. Nagbibigay ng utos. Parang ako ang kanyang katulong. Hindi ako sumagot. Umiti lang ako ng mapait. Hindi ko kailangang makipagtalo tungkol sa mga kutson o kama. Dahil hindi ko naman ito matutulugan. Samantala, abala si Aling Edna sa pag-iinspeksyon ng kusina. Kinatok niya ang granite countertop. Ang induction cooker na ito, mukhang moderno, pero napakapili sa mga kawali. Bukas, kailangan mong bumili ng German cookware set. At ang ref, dapat yung 2 pinto, malaki, para mailagay lahat ng pagkain na dadalhin ko mula sa probinsya. Nakita ko ang ref ni Aling Nena, ang kapitbahay namin. Ang ganda! May automatic ice dispenser. Bumili ka ng ganoon. Nagsisimula na silang magplano. Nag-uutos. Parang walang hanggan ang aking pera. Nakalimutan na nila na ilang sandali lang ang nakalipas, inagaw nila ang aking karapatan sa sarili kong susi. Hingyan nila ako sa publiko. Lumapit sa akin si Miguel. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay na malamig at pinapawisan. Chris, ano sa tingin mo ang bahay? Ang ganda, hindi ba? Sinubukan niyang magsimula ng usapan. Ang kanyang boses, pilit at malungkot. Inalis ko ang aking kamay. Maganda ang unit. Ngunit nakakalungkot na hindi ito para sa mga taong hindi alam kung saan nagmula ang mga bagay. Nagulat si Miguel. Tumingin siya sa paligid. Tina-check kung narinig siya ng kanyang nanay.
Hinaan mo ang boses mo. Baka marinig ka ni nanay, mag-away na naman kayo. Huwag mo silang pansinin, nanay at Joanna. Ganoon lang talaga sila, pero sa totoo lang, mabubuti silang tao. Mabubuting tao. Lumigon ako. Tiningnan ko siya sa mata. Mabubuting tao ba ang magnakaw ng susi? Ang pumili ng pinakamagandang kwarto. At ang humingi ng pinakamamahaling appliances. Miguel, 35 ka na. Tigilan mo na ang pag-iisip na parang bata. Kung hindi ka sadyang inosente, kasabot ka nila sa pang-aabuso na ito. Nawala ng imik si Miguel. Namula ang kanyang mukha. Hindi niya matiis ang lamig ng galit sa aking mga mata. Sige, pag-uusapan na lang natin sa bahay. Hindi ito magandang lugar. Muli, iniiwasan niya ang problema. Sumama siya sa nanay niya. Nagplano sila kung saan ilalagay ang washing machine. Ako, naiwan. Mag-isa sa sarili kong bahay. Ang aking katahimikan, hindi ito pagsuko. Ito ang kalmado bago ang pagsabog. Minamasdan ko ang bawat kilos at salita nila. Inukit ko ang lahat sa aking isip. Bawat hindi makatuwirang hiling, bawat walang hiyang panghihimasok. Ito ay magiging solidong ebidensya sa hukuman ng konsensya at sa hukuman ng batas. Kinuha ko ang aking telepono. Lihim akong kumuha ng mga litrato nila. Nag-uutos sa loob ng bahay. Pagkatapos, nagpadala ako ng maikling mensahe kay Attorney Gab Alcaraz, ang aking dating kaklase at ngayon ay isang abogado. Nakipag-usap na ako sa kanya dati. Attorney Gab, nangyari na. Kailangan ko kayong makita bukas. Urgent. Pagkatapos kong ipadala ang mensahe, inilagay ko ang telepono sa aking bag. Nagsisimula pa lang ang tunay na laban, labas kami ng bagong unit. Lampas 10:00 na ng gabi. Sumakay ng taxi sina Aling Edna at Joanna pabalik sa Antipolo. Samantala, kami ni Miguel sumakay ng motorsiklo pabalik sa aming maliit na inuupahang kwarto sa Tondo. Habang bumibiyahe, humahampas sa aking mukha ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit mas malamig pa ang aking puso. Umupo ako sa likod. Pinanatili ko ang distansya mula sa likod ng aking asawa. Hindi ko na siya niyakap tulad ng dati. Pagdating sa aming inuupahang kwarto, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa amin. Abila si Miguel sa pagtanggal ng kanyang sapatos. Nagbiti ng damit. Sinusubukan niyang gumawa ng ingay para gumaan ang tensyon. Ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Umupo ako sa gilid ng kama. Tiningnan ko siya ng direkta. Kailangan nating mag-usap ng seryoso. Bumuntong hininga si Miguel. Umupo siya sa isang plastic chair sa harap ko. Mukha siyang pagod. Alam kong galit ka dahil sa mga susi, pero intindihin mo, nandoon si nanay, tatay at Joanna. Paano ko sasalungatin ang nanay ko? Matanda na siya, may mga kakatwa siyang ugali. Bilang mga anak, kailangan nating magparaya para sa kapayapaan. Magparaya. Natawa ako ng mapait. Ang ina mo, inagaw ang karapatan ko sa sarili kong bahay. Tinatawag mo itong kakatwa? Ang pagbibigay ng kwarto kay Joanna, pagparaya? Miguel, may natitira pa ba sa iyo ang pagpapahalaga sa sarili? Kumunot ang noo ni Miguel. Nagsimula siyang mainis. Bakit mo bigyan ng ganoong kahalagahan? Kahit may hawak si nanay ng mga susi, para lang naman makapunta siya rito para maglinis para sa atin. Hindi niya kukunin ang bahay. Ano ba ang kinakatakutan mo? Nakapangalan sa iyo ang title deed. Walang makakakuha niyan sa iyo. At si Joanna, mananatili lang naman siya pansamantala para sa pag-aaral ng pamangkin mo. Normal lang na tulungan natin ang isa't isa sa pamilya. Huwag kang maging makasarili. Matuto kang mamuhay ng magkasama. Makasarili. Tumayo ako. Nanginginig ako sa galit. Ngunit ang aking boses, malinaw pa rin. Makinig ka ng mabuti, Miguel.
Ang bahay na iyan nagkakahalaga ng 40 milyong piso. Ipinagbili ng mga magulang ko ang kanilang minanang lupa para ibigay sa akin ang 9 milyong piso. Ako, nagpakahirap ako ng 7 taon, nagtipid sa lahat ng bagay para mabayaran ito. Ano ang naiambag ng pamilya mo? Wala. Kahit 1 sentimo. Ngunit ngayon, ang nanay mo ay kumikilos na parang ang bahay ay pag-aari ng mga Reyes, at ako, pinapayagan lang na manirahan doon. At ikaw, aking asawa, dapat ay kakampi ko, pinoprotektahan ang aking mga karapatan. Ngunit hindi. Isa kang duwag. Isang mahina. Hinayaan mo ang nanay mo na hiyain ako sa harap ng lahat. Tumayo si Miguel. Itinuro niya ako. Huwag mo akong tawaging duwag. Sumusobra ka na. Dahil lang may pera ka at nakabili ka ng bahay, binabaliwala mo na ang pamilya ko, hindi ba? Tama si nanay. Kapag babae ang may pera, niyayapak ang asawa. Hindi ko niyayapak ang sinuman. Humihingi lang ako ng katarungan. Inalis ko ang kamay niya. Sabi mo, susi ko ay susi mo rin. Hindi ba? Bakit hindi mo ibinigay sa akin bago pa man? Bakit kailangan mong maghintay ng pahintulot ng nanay mo? Hindi ka ang haligi ng pamilyang ito. Ikaw ay aso lang ni nanay. Nanigas si Miguel. Hindi siya makasagot. Hinaplos niya ang kanyang buhok. Pumasok siya sa banyo. Iniiwasan na naman ang pag-uusap. Tulad ng dati. Ayoko nang makipag-away sa iyo. Mag-isip ka na lang ng kahit anong gusto mo. Matulog ka na, kailangan pang magtrabaho bukas. Tiningnan ko ang saradong pinto ng banyo. Puno ako ng pagkadismaya. Ang huling sinag ng pag-asa na maunawaan ni Miguel ang sitwasyon at kakampi sa akin ay tuluyang naglaho. Hindi siya magbabago. Sanay siyang mamuhay sa ilalim ng proteksyon at kontrol ni Aling Edna. Kung ipagpapatuloy ko ang kasal na ito, kung hahayaan ko silang pumasok sa bagong bahay, ang buhay ko ay magiging impyerno. Kailangan kong pagsilbihan ang tamad kong hipag. Titiisin ko ang panggugulo ng aking biyenan. At susustentuhan ko ang isang walang silbing asawa. Hindi ko tatanggapin ang kapalaran na iyon. Pumunta ako sa maliit na metal na aparador sa sulok ng kwarto. Inilagay ko ang kombinasyon. Bumukas ang pinto. Nasa loob ang lahat ng pinakamahalagang dokumento ng aking buhay. Ang title deed ng unit mula sa notaryo publiko. Ang mga bank statement. At higit sa lahat, isang donation paper na maingat na ginawa ng aking mga magulang. May kumpirmasyon ng abogado. Noon, pinagtawanan ko sila. Sa pagiging paranoid nila. Takot ako na masaktan ang damdamin ni Miguel. Ngayon, nakita ko kung gaano sila katalino. Kinuha ko ang folder. Inilagay ko sa aking bag bukas, hindi ako pupunta sa opisina. Pupunta ako sa opisina ng abogado. Kung gusto nilang maglaro ng pag-angkin, gagamitin ko ang batas. Ituturo ko sa kanila ang leksyon tungkol sa karapatan sa pag-aari. Ito ang huling gabi na iiyak ako para sa lalaking ito. Simula bukas, lalaban ako para sa sarili ko, nagsimulang umulan sa labas. Isang ulan na naghugas ng mga ilusyon ng isang masayang pamilya. Ngunit tinidiligan din nito ang binhi ng determinasyon. Lumalaki ng malakas sa aking puso. Mga kababayan ko, naiintindihan niyo ba ang galit at sakit na naramdaman ni Chris? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, paano niyo haharapin ang ganitong kawalang galang at pang-aabuso? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-subscribe sa channel para sa susunod na bahagi ng kwento ni Chris. Ano kaya ang susunod niyang gagawin? Abangan! Ang patuloy na pag-ulan sa bubong na yero ng aming inuupahang kwarto, lumilikha ng isang monotonong tunog. Malungkot. Hindi ako nakatulog. Ang dilaw na liwanag ng desk lamp nagpapaliwanag sa mga papel na nakakalat sa aking lumang mesa. 2:00 na ng madaling araw.
Ngunit gising na gising ang aking isip. May malamig na kaliwanagan. Nabuo sa sakit at pagtataksil, sinuri ko ang bawat pahina ng mga dokumento. May fluorescent marker sa aking kamay. Maingat kong minarkahan ang mahahalagang detalye. Una, ang title deed ng unit. Ang aking pangalan, Maria Cristina Garcia, ay malinaw at nag-iisa sa ilalim ng Kibumili. Walang bakas ng pangalan ni Miguel Reyes. Ang petsa ng pagpirma, 2 buwan na ang nakalipas. Naalala ko, abala si Miguel noon. Nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Sinabi niya sa akin na ako na lang ang pumirma. Dahil pera ko naman daw lahat. Noon, nalungkot ako sa kanyang kawalang interes. Ngunit ngayon, ang kawalang interes na iyon ang naging aking kaligtasan. Dahil wala siya, at dahil hindi siya nag-ambag ng pera, madaling nailagay ang title deed sa aking pangalan. Nang walang pangangailangan para sa kanyang pagtalikod. Pinatutunayan ang pribadong katangian ng ari-arian. Pagkatapos, ang makapal na tumpok ng mga bank statement mula sa GI. Naimprenta ko ang detalyadong talaan ng mga transaksyon sa nakaraang 3 taon. Ang mga transfer mula sa aking payroll account patungo sa savings account. At mula sa savings account, direkta sa account ng real estate developer. Lahat ng transaksyon malinaw, transparent, at eksakto. At ang pinakamahalaga, isang papel. Nakalagay sa plastic sleeve. Ang notaryadong donation paper. Nang ibenta ng aking mga magulang ang kanilang mga lupa, iginiit nila na pumunta sa isang notaryo sa aming probinsya sa Iloilo. Para formal na gawin ang dokumentong ito. Anak, ang isang regalo, dapat may kasamang pag-iingat, sabi ng aking tatay. Ibinibigay namin ang pera na ito para magkaroon ka ng sarili mong tahanan. Ngunit mahirap basahin ang puso ng tao. Mas mabuting siguraduhin natin para hindi ka malugi sa huli. Ang mga salita ng aking tatay umaalingaw sa aking pandinig. Noon, inakala kong nag-i-exaggerate sila. Ngunit tama sila. Ang dokumentong ito ay nagpapatunay na ang 9 milyong piso ay isang personal na regalo sa akin. Hindi ito bahagi ng aming conjugal property. Inilagay ko ang lahat sa isang itim na folder. Isinara ko ito. Ito ang magiging sandata ko. Hindi walang silbing salita o luha ng kahinaan. Lalaban ako ng may ebidensya. At sa batas. Kinabukasan ng umaga, mas maaga akong nagising. Mahimbing pa ring natutulog si Miguel. Ang kanyang mga hilik payapa. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. May walang laman ng mga mata. Naghanda ako ng simpleng almusal. Nag-iwan ng isang nota sa mesa. Maaga akong aalis para magtrabaho. Kumain ka na bago ka umalis. Isang normal na mensahe. Ngunit ito ang nagmarka sa pagtatapos ng aking papel bilang isang masunuring asawa. Hindi ako pumasok sa opisina. Nagpadala ako ng mensahe sa aking boss. Sinabi kong magbabakasyon ako ng isang araw dahil sa family emergency. Mabilis kong minaneho ang aking scooter. Sa siksik na trapiko ng Metro Manila. Patungo sa isang bahagi ng lungsod. Kung saan matatagpuan ang opisina ng abogado ni Attorney Gab. Ang opisina ni Attorney Gab ay nasa ikapitong palapag ng isang modernong gusali. Ang lugar, tahimik at formal. Napapalibutan ng mga estante na puno ng mga aklat ng batas. Si Attorney Gab, ang aking dating kaklase sa universidad, ay isang kilalang abogado na ngayon sa batas ng pamilya. Sinalubong niya ako ng matatag na pakikipagkamay. At isang maunawaing tingin. Umupo ka, Chris. Mukha kang pagod. Uminom ka ng mainit na tsaa. Inalok niya ako ng tasa. Sumipsip ako. Naramdaman ko kung paano dahan-dahang kumalat ang init sa aking dibdib. Tinulungan ako nitong kumalma. Binuksan ko ang aking folder. Inilagay ko ang lahat ng dokumento sa kanyang mesa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Gusto kong makipaghiwalay.
At higit sa lahat, gusto kong masiguro ang bahay bago pa man makalipat ang pamilya ng aking asawa. Sinuri ni Attorney Gab ang mga dokumento. Tumango siya ng paulit-ulit. Napakasolid ng kaso mo, Chris. Galing sa sarili mong pera ang bahay at may malinaw kang ebidensya. Malaking bentahe na pangalan mo lang ang nasa title deed. Bagamat ang mga ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal ay ipinapalagay na konjugal sa iyong mga bank statement at sa donation paper, sigurado akong idedeklara ng hukuman na ito ay isang pribadong ari-arian mo. Ang problema, sabi ko nang may pag-aalala, plano nilang lumipat sa linggo. Ibinigay na ni Aling Edna ang mga susi sa buong pamilya. Kapag nakapasok na sila, magiging komplikado at matagal ang proseso ng pagpapaalis sa kanila. Nag-isip si Attorney Gab sandali. Tama ka. Kapag nakatira na sila doon, magiging mas mahirap kumilos ng mabilis. Kailangan nating mauna. Iminumungkahi ko na mag-apply tayo ng urgent precautionary measures. Mga precautionary measures, tanong ko. Magfa-file tayo ng petisyon para sa legal separation sa Regional Trial Court ngayon din kasabay nito. Hihilingin natin sa korte na mag-issue ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para isil ang ari-arian. Ang dahilan ay may panganib na mabago ang estado ng ari-arian. Kung aprobahan ng huwes, isang komisyon ng hukuman ang pupunta para opisyal na isil ang unit. Sino mang sumira sa seal ay haharap sa legal na kahihinatnan. Sa ganitong paraan, hindi sila makakapasok sa bahay. Nakinig ako kay Attorney Gab. Naramdaman ko ang malaking kaginhawaan. Ito mismo ang kailangan ko. Isang legal na pader. Upang pigilan ang kasakiman ng aking mga biyenan. Gawin natin, Attorney Gab. Ihanda mo ang mga dokumento. Babayaran ko kung ano man ang halaga, sabi ko ng may determinasyon. CJ. Ay redact ko agad. Pirmahan mo ito at mamaya ng hapon, sasamahan kita sa korte para i-file. Tiningnan ko si Attorney Gab. Puno ako ng pasasalamat. Sa gitna ng aking kalungkutan at pagkadismaya, ang tulong ng isang kaibigan at legal na eksperto ay napakahalaga. Paglabas ko sa kanyang opisina, gumaan ang pakiramdam ko. Ang langit ng Metro Manila hindi na mukhang ganoon kadilim. Alam kong mahirap ang daan sa hinaharap. Ngunit ngayon may mapa ako. At may sandata. Noong hapong iyon, paulit-ulit na tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Aling Edna lumabas sa screen. Huminga ako ng malalim. Sinagot ko. Hello, Aling Edna. Chris, ano ba ang ginagawa mo? Tumatawag ako para sabihin sa iyo na mamaya ng hapon, dumaan ka sa furniture store sa GIS. Nakita ko ang isang set ng imported leather sofa, napakaganda. Medyo mahal pero napaka-eleganteng tingnan. Dalhin mo ang credit card mo para mabayaran natin. May discount sila kung babayaran agad. Ang boses ni Aling Edna, puno ng sigasig. Mahigpit kong hawak ang telepono. Hindi lang siya gusto ang kinin ang bahay, gusto niya rin na ako ang magpondo sa kanyang mga luho. Aling Edna, may importante akong meeting. Baka gabihin ako sa pag-uwi. Kunan mo na lang ng litrato ang gusto mo para makita ko. Bukod pa rito, medyo kapos ako sa pera ngayon. Katatapos ko lang bayaran ang unit. Ano? Kapos? Project manager ka. May magandang sahod ka. Huwag kang maging kuripot sa pamilya mo. Sige, isasama ko si Joanna. Ihanda mo ang pera. Sa linggo, kailangan nating magkaroon ng magagandang webless para sa mga bisita. Bago pa ako makasagot, ibinaba na niya ang telepono. Ngumiti ako ng mapait. Sa kanila, isa lang akong iiksid na naglalakad. Pagkatapos ng tawag, nakatanggap ako ng sunod-sunod na mensahe mula kay Joanna sa WhatsApp. Nagpadala siya sa akin ng mga litrato ng double deck, desk, at mga link sa napakamamahaling memory foam mattress. Hipag, ito ang kama na napili ko para kay Andre, kulay asul para sa swerte.
Umorder ka na para maihatid bago maglinggo. At medyo plain ang banyo. Bumili ka rin ng wooden bathtub, yung mga pang-relaxing bath. Binasa ko ang mga mensahe. Natawa ako. Nabubuhay sila sa isang pantasya. Binuo sa aking pawis at luha. Nilalagyan nila ng dekorasyon ang bahay. Para bang sa kanila na, nang gabing iyon, pagdating ko sa bahay, masayang nanonood ng telebisyon si Miguel. Nandyan ka na. Tumawag si nanay. Sabi niya, nabigay na niya ang down payment para sa sofa. Kailangan mong mag-transfer ng ifigi isa-isa 0,000 sa tindahan para ma-reserve. Napakasarap ng taste ni nanay. Tiningnan ko siya ng may pagkasuklam. Baliw ka ba, Miguel? Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Ubos na ang sahod ko. Kung ganoon, sabihin mo kay nanay na siya ang magbayad. Wala na akong pera. Sagot ko ng malamig. Dumiretso ako sa kusina. Sumunod sa akin si Miguel. Nagsisimula ka na naman. Si isa-isa 0,000 lang yan. At pinagdadamutan mo pa si nanay. Ang bago nating bahay, kailangan maganda. Kung hindi mo babayaran, mapapahiya si nanay. Problema niya yan. Kung sino ang gumagawa ng gulo, siya ang mag-ayos. Hindi na ako nakipagtalo pa. Isinara ko ang pinto ng banyo. Narinig ko siyang nagmumura sa labas. Binuksan ko ang gripo. Hayaan kong dumaloy ang malamig na tubig sa aking mukha. Hayaan silang magpatuloy sa kanilang pantasya. Kung gaano kataas sila lumipad, ganoon din katindi ang kanilang pagbagsak. Pagkatapos ng aming pagtatalo ng gabing iyon, binago ko ang aking estratehiya. Napagtanto ko, kung patuloy akong makikipagtalo, baka maghinala sila. Baka subukan nilang lumipat ng mas maaga. Kailangan kong gawin silang kampante. Kailangan nilang maniwala na sumuko na ako. Noong Huwebes ng umaga, ako ang unang nagpadala ng mensahe kay Miguel. Sabihin mo kay nanay, nakahanap ako ng pera. Ngayon hapon, itra-transfer ko na ang bayad sa muebles. Huwag silang mag-alala. Maghanda na sila sa paglipat. Agad na tumawag si Miguel. Ang kanyang boses, puno ng kagalakan. Tama. Ganyan ang asawa ko. Alam kong mahal mo ako at ang pamilya ko. Mamaya, masahe kita. Pinigilan ko ang pagbuntong hininga. Sumagot ako ng may peking tamis. Sige, magtatrabaho na ako. Ipapaalala mo kay nanay na ayusin ng mabuti ang mga gamit. Siyempre, hindi ako nag-transfer ng kahit isang sentimo. Gumamit ako ng photo editing application. Para lumikha ng peking resibo ng bank transfer. Ipinadala ko kay Aling Edna. Para pakalmahin siya. Nang matanggap niya ang larawan, sumagot siya ng isang malaking thumbs up emoji. At isang voice message. Iyan ang masunuring manugang ko. Sa linggo, maghahanda ako ng malaking handaan. Sa mga sumunod na araw, ginampanan ko ang papel ng isang mabait at masunuring asawa. Nag-apply ako para sa koneksyon sa internet. Inasikaso ko ang pag-apply sa tubig at kuryente. Binayaran ko ang 3 buwan na association dues ng advance. Ginawa ko ang lahat ng ito. At ipinakita ko ang mga resibo kay Miguel. Mas lalo siyang nakumbinsi na tinanggap ko ang kanilang mga plano. Kita mo, kapag ang mag-asawa ay nagtutulungan, lahat ay posible. Tuwang-tuwa si nanay. Hindi siya tumitigil sa pagpupuri sa iyo. Kapag nakatira na tayong lahat, kung mananatili kang ganoon kabait, ang ating pamilya ay laging magiging masaya, sabi ni Miguel habang niyayakap ako noong Biyernes ng gabi. Sumandal ako sa kanyang mga bisig. Ngunit ang aking puso nanlamig. Ngumiti ako. Ngunit ito ay ngiti ng isang mangangaso. Pinapanood ang kanyang biktima na dahan-dahang nahuhulog sa bitag. Siyempre, basta masaya kayo ng mga magulang mo, sagot ko ng mahina. Sa dilim, lihim kong inilipat ang aking mga personal na gamit. Ang mamahaling damit.
ang mga alahas, at ang mahahalagang alaala. Lihim ko itong dinala sa bahay ng aking matalik na kaibigan, si Sarah. Ang tanging natira sa aming aparador, lumang damit, at mga damit na kupas na. Handa na ako sa aking pag-alis, nakipag-usap din ako sa administrasyon ng gusali, lalo na kay Emith Valdez. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon. At hiniling ko ang kanyang kooperasyon. Kapag dumating ang utos ng hukuman, naiintindihan niya. At nangako siyang tutulong, ang dula na ito malapit nang matapos. At ako ang magiging direktor ng nakakagulat na wakas noong Sabado ng umaga, ang aming inuupahang kwarto ay puno ng aktibidad. Maagang bumangon si Miguel, sumisipol habang nagpaplansa. Chris, tumawag si nanay. Sabi niya, tiningnan na ng Feng Shui Master ang petsa. 9:00 ng umaga bukas ang pinakamaswerteng oras. Aalis sila ng 7:00 mula sa Iloilo para makarating sa tamang oras. Maghanda ka na. Alam ko. Nag-leave na ako sa Lunes para tumulong sa paglilinis, sagot ko, nagkukunwaring nagtutupi ng damit. Magaling. Teka, nasaan ang susi ko? Bukas, kailangan ako ang unang magbukas ng pinto para pumasok ang swerte. Hinanap ni Miguel ang susi sa ibabaw ng ref na tagpuan niya ito. Hinalikan niya. At maingat na itinago sa kanyang bulsa, ang hindi niya alam, habang abala siya sa pakikipag-inuman sa kanyang mga kaibighan kagabi, lihim akong pumunta sa unit. At nagpakabit ako ng bagong lock. Ang susi na hawak niya, pati na rin ang mga susi ni na Aling Edna at Joanna, ay ngayon ay simpleng piraso na lamang ng walang silbing metal. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Gab. Handa na ang lahat. Inilabas na ng korte ang utos. Bukas, 8:30 ng umaga, darating ang Judicial Commission at isang kinatawan ng korte sa lobby. Maghanda ka. Sumagot ako. Salamat, Attorney Gab. Handa na ako. Ang aking puso kumakabog ng malakas. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Tiningnan ko si Miguel na abala sa pagtawag sa kanyang mga kaibigan. Ipinagyayabang ang kanilang paglipat bukas. Masaya niyang ikinuwento ang tungkol sa mga tanawin, ang mga Italian furniture, at ang marangyang buhay na naghihintay sa kanila. Pare, punta ka sa bahay bukas. Housewarming party. Malaki. Pwede tayong uminom doon. Naawa ako sa kanya. Nabubuhay siya sa isang ilusyon. Hanggang sa huling sandali, ang kanyang kahinaan ang pumatay sa aking pagmamahal. Bukas, kapag hindi bumukas ang pinto, magsasara na rin ang pinto ng aming pagsasama. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Narinig ko ang sipol ng hangin sa labas. Isang senyales ng paparating na bagyo. Isang araw na magbabago sa aking buhay. At magtuturo sa pamilya Reyes ng isang leksyon. Tungkol sa kasakiman at paggalang, ipinikit ko ang aking mga mata. Iniisip ang mga mangyayari bukas. Magkakaroon ng luha, sigawan at pagkasira. Ngunit pagkatapos ng lahat, matatagpuan ko muli ang aking sarili. Isang malakas, malaya, at independenteng Maria Cristina Garcia. Ang mga huling oras ng Sabado ay lumipas sa isang kakaibang kapaligiran. Si Miguel, puno ng pananabik. Habang ako, nanatiling tahimik. Tulad ng isang malalim na lawa. Pagkatapos naming maghapunan, naglabas si Miguel ng ilang maliliit na halaman na kanyang binili. Tingnan mo ito. Ang ganda ng mga bonsai na ito sa ating balkonahe. Sabi ni tatay, magdadala rin siya ng mga orkidyas. Ang bahay natin magmumukhang hardin. Ako, nakaupo sa kama. Tinitingnan ang aking telepono, ngunit walang binabasa. Ang aking isip, abala. Naghahanda para sa susunod na araw. Chris, bakit parang wala ka sa sarili? Kinakabahan ka ba? Tanong ni Miguel. Medyo pagod lang sa pag-organisa ng lahat.
Sige, matulog ka na ng maaga. Huwag mong kalimutang sabihin sa landlady na aalis na tayo bukas, ha? Tumango ako. Si Miguel, pinuputol ang kanyang sariling daan palabas. Nang hindi niya namamalayan. Kung hindi kami makakapasok sa bahay bukas, literal na mapupunta kami sa kalye. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa tabi niya, narinig ko ang kanyang malalim na paghinga. Sa kanyang mga panaginip, marahil nakikita niya ang kanyang sarili bilang may-ari ng isang marangyang apartment. Samantala, ako, nakadilat ang mga mata. Tinitingnan ang kisam. Walang pagsisisi. Ang aking habag sa kanya, naubos na. Tumalikod ako. Ito ang huling gabi na matutulog ako sa tabi niya bilang kanyang asawa. Sa pagsikat ng araw, lahat ay guguho. At mula sa abo, kailangan kong bumangon sa sarili kong mga paa, 7:00 ng umaga. Tumunog ang alarma ni Miguel. Bumangon siya. Ang kanyang mukha nagliliwanag. Gising na, mahal. Ito na ang ating malaking araw. Baka malate pa tayo sa oras ng swerte. Pilit akong bumangon. Naghilamos ako ng malamig na tubig para magising. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Isang babae na may eyebags. Ngunit may malamig na determinasyon. Naglagay ako ng pulang lipstick. Ang kulay na kinaiinisan ni Miguel. Ngayon, kailangan ko ng lakas ng loob. Isinuot ni Miguel ang kanyang pinakamagandang damit. Nagsuklay. Nagpabango. Isuot mo yung asul na bestida para terno tayo. Isinantabi ko ang bestida. Pinili ko ang isang itim na suit. Ito ang isusuot ko para komportable. Nagalit siya ng bahagya, ngunit hindi nagsalita. Isinakay namin ang iilang natirang gamit sa motorsiklo. Iniwan namin ang susi sa landlady. At nagpaalam sa aming lumang buhay. Habang bumibiyahe, masayang kumakanta si Miguel. Ang langit, kulay abo. Mukhang ulan. Ang sama ng panahon, ano? Pero hindi mahalaga, ang importante masaya tayo, sigaw niya. Hindi ako sumagot, masaya. Titingnan natin kung mananatili siyang masaya. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Aling Edna. Malapit na kami. Tumawag ako ng lipat bahay truck. Dumating kayo agad para mabuksan ang pinto. Sumagot ako ng isang salita. Opo. Mabilis na tumakbo ang motorsiklo patungo sa pangarap na bahay ni Miguel. At sa pagtatapos ng aming pagsasama, 8:30 ng umaga. Dumating kami sa lobby. Ang eksena, parehong katawa-tawa at nakakahiya. Isang malaking lipat bahay truck ang nakaharang sa pasukan. Sa tabi nito, isang tumpok ng mga gamit. Mga kahon, lumang kumot at ilang bilao ng chorizo at longganisa. Mula sa probinsya. Naglalabas ng malakas na amoy. Nandoon ang pamilya ni Miguel. Parang mga general. Si Aling Edna, nag-uutos sa mga tagalipat. Ingat sa kahon na yan, may mga antike dyan. Si Joanna, nakasandal sa pader, umiinom ng milk tea. Nang makita kami, sumigaw si Aling Edna. Sa wakas, kanina pa kami naghihintay dito. Hindi namin alam gamitin ang card sa elevator. Tumakbo si Miguel para tulungan sila. Pasensya na, may traffic. Pagod na ba kayo? Hindi. Masaya kami. Bilis, Chris, bantayan mo ang mga gamit, utos ni Aling Edna. Tiningnan ko ang magulong tumpok ng gamit. Ang mga residente dumadaan. Tinatakpan ang kanilang mga ilong. Aling Edna, may mga patakaran ang gusali sa paglipat. Kailangan ischedule at ipack ng maayos ang lahat, paalala ko, kumunot ang noo niya. Ito ang bahay namin, aming mga patakaran. Huwag kang masyadong maarte. Kinuha ni Miguel ang mga susi. Masayang nagtungo sa elevator. Sumenya sa mga tagalipat na sumunod sa kanya. Dito. 18 palapag.
Ang pinakamagandang unit. Hindi ako sumunod. Sa isang sulok, nakita ko si Amy Valdez, kasama ang 2 taong nakasuit. Sila ang Judicial Commission. Tumango sila sa akin. Ginantihan ko ng tango. Oras na. Sumakay ako sa ibang elevator. Pagdating ko, may malaking kaguluhan na sa harap ng unit 1806. Ang mga muebles nakakalat sa pasilyo. Si Miguel nasa harap ng pinto. Nanginginig habang sinusubukang ipasok ang susi. Click, click. Ayaw bumukas. Bakit ayaw gumana? Kagabi gumana naman, bulong niya, pinapawisan. Ang bagal mo, sigaw ni Aling Edna. Mukhang sira. Sinubukan ni Joanna. Tabi nga, walang kwenta. Ang susi niya, ayaw din gumana. Nagalit si Aling Edna. Tumabi kayo. Ako na. Ipinasok niya ang kanyang makapangyarihang susi. Pinihit niya ng malakas. Namula ang kanyang mukha sa pagsisikap. Ngunit hindi gumalaw ang pinto. Sira siguro ang lock. Miguel, tawagan mo ang administrator, sigaw niya, habang kinukuha ni Miguel ang telepono. Lumapit ako. Hindi na kailangang tumawag. Hindi sira ang lock, sabi ko ng mahinahon, lumingon silang lahat sa akin. Anong ibig mong sabihin? Pinalitan ko ang lock. Nanigas sila. Kailan mo pinalitan? Bakit hindi mo sinabi, tanong ni Miguel. Bakit ko kailangang sabihin sa iyo? Bahay ko ito. Lumapit si Aling Edna. Itinuro ako. Walang hiya. Pinalitan mo ang lock para hindi kami makapasok. Anong kalokohan ito? Ibigay mo sa akin ang bagong susi. Hindi ko ibibigay, sabi ko ng matatag. At iminumungkahi ko na dalhin niyo na ang inyong mga gamit. Walang makakapasok sa bahay na ito ngayon. Ang kapal ng mukha mo. Miguel, ano pang hinihintay mo? Sampalin mo yan para matauhan, sigaw niya. Si Miguel, kinakabahan. Hindi alam ang gagawin. Chris, anong ginagawa mo? Bakit ka gumagawa ng iskandalo? Ibigay mo kay nanay ang susi. Bago pa ako makasagot, isang malakas na boses ang narinig mula sa likod. Tahimik ang lahat. Isang grupo ng 4 na tao ang papalapit. Sa unahan, isang lalaking nakauniporme ng korte, may hawak na folder. Sa tabi niya, isang taong may video camera. Sa likod nila, isang pulis at si Amy Valdez, na tahimik si Aling Edna. Tumigil ang lalaki sa harap ng unit. Sino si Ginang Maria Cristina Garcia? Ako po. Humakbang ako. Sino kayo? Tanong ni Aling Edna. Inilabas ng lalaki ang mga dokumento. Binasa niya ng malakas. Kami po ay mula sa Office of the Judicial Secretary. Sa utos ng Regional Trial Court at bilang tugon sa petisyon ni Ginang Maria Cristina Garcia at dahil sa kasalukuyang property dispute sa kaso ng legal separation sa pagitan ni Ginang Maria Cristina Garcia at Ginoong Miguel Reyes. Nagpasya ang hukuman na ipasil ang unit 1,806 upang mapanatili ang kasalukuyang estado nito hanggang sa magkaroon ng pinal na desisyon. Bawat salita parang martilyo sa kanila. Legal separation, bulong ni Miguel, maputla. Chris, kailan ka nag-file? Nag-file ako. At hiniling kong isil ang bahay ngayon din. Nang marinig ang salitang PI seal, nawala ng kontrol si Aling Edna. Anong seal? Bahay ito ng anak ko. Anong karapatan ninyong pagbawalan kaming pumasok? Lumapit ang pulis. Ginang, kumalma po kayo. Utos ito ng korte. Anumang paglabag ay mapaparusahan. Hinawakan siya ni Mang Celso bago pa siya makagawa ng kabaliwan. Pagkatapos, sa harap ng lahat, idinikit ng opisyal ang 2 piraso ng sealing tape na hugis cross sa pinto at sa lock. Sa gitna, idinikit niya ang isang opisyal na dokumento na may selyo ng korte.
Ang pinto at ang kanilang mga pangarap ay selyado na magpakailanman. Hindi ng isang lock kundi ng kapangyarihan ng batas. Tiningnan ko ang seal. May halong sakit at tagumpay. Lumingon ako kay Miguel. Nakasandal siya sa pader. Dahan-dahang dumudulas pababa. Ang kanyang tingin nawawala tapos na ang drama. Ngunit hindi naging madali ang presyo. Ang hangin sa pasilyo parang huminto. Ang tanging naririnig ang tunog ng papel at ng video camera. Si Aling Edna humihingal. Ang kanyang mga mata namumula sa dugo. Habang tinitingnan ang puting selyo. Sa isang sandali, parang nawala siya sa sarili. Sumugod siya para tanggalin ito. Hindi ako naniniwala. Akin ang bahay na ito, mga manloloko, sigaw niya. Ngunit mabilis siyang hinarang ng pulis. Babalaan kita, ginang. Ang pagsira sa isang judicial seal ay isang krimen na may parusang pagkakakulong. Gusto mo bang dalhin ka namin sa presinto ngayon din? Ang banta ng kulungan ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Umatras siya. Nagmumura, humakbang ako. Hinarap ko sila. Hindi niyo na kailangan magpakalat ng eskandalo. Nag-file ako ng kaso. Ang bahay na ito ay pinag-aawayan at, ayon sa batas, walang sinuman ang pwedeng gumamit nito hanggat walang desisyon ang hukuman. Gusto niyong pumasok? Maghintay kayo ng sentensya. Noon lang parang nag-react si Miguel. Hinawakan niya ang braso ko. Chris, nagbibiro ka lang, hindi ba? Bakit legal separation kung masaya naman tayo? Inalis ko ang kamay niya. Masaya? Ang pagtitiis sa pamilya mo ay kaligayahan? Ang pagbili ng bahay at hindi man lang magkaroon ng sarili kong susi ay kaligayahan? Miguel, magising ka. Ang kawalang galang ng pamilya mo at ang kahinaan mo ang pumatay sa kasal natin. Pero gusto lang naman ni nanay ang pinakamabuti para sa atin, patuloy niyang pangangatwiran. Ngumiti ako ng mapait. Ang pag-agaw sa akin ng mga susi, ang pag-claim ng kwarto para kay Joanna, ang pag-uutos sa akin na bumili ng mamahaling muebles. Hindi iyon pagkakamali, Miguel. Ganoon sila. At ayoko nang mamuhay ng ganoon. Dahil dito, sumabog na naman si Aling Edna. Walang utang na loob. Tinanggap ka namin na parang anak, tapos ganito ang igaganti mo, ninanakaw ang ari-arian ng anak ko. Ari-arian. Natawa ako ng malakas. Nakakatawa. Ang 40 milyong piso ng bahay na ito, galing sa bulsa ko at ng mga magulang ko. Nag-ambag ba kayo ng kahit isang sentimo? Sino ngayon ang nagnanakaw kanino? Nawalan siya ng imik. Sumingit si Joanna. Hipag, asawa ka ni Miguel. Kaya conjugal property yan. Inilabas ko ang folder na may mga dokumento. Conjugal. Narito ang mga bank statement at ang notaryadong donation paper. Walang inambag si Miguel. Akala niyo ba hahayaan ko kayong umupo at mag-enjoy sa buhay sa kapinsalaan ng aking trabaho? Natahimik sila. Tiningnan ako ni Miguel. Para bang ngayon lang niya ako nakita. Chris, bakit mo ginawa ito? Hindi ka ba nagtiwala sa akin? Nagtiwala ako sa iyo, sabi ko nang may kalungkutan. Inaasahan kong ipagtatanggol mo ako. Pero anong ginawa mo? Natahimik ka. Ang pananahimik mo ang nagtulak sa akin na protektahan ang sarili ko. Nang ipinamigay niyo ang 4 na susi at iniwan ako sa labas, isinara niyo na rin ang pinto ng aking puso. Biglang, sumigaw ang hepe ng mga tagalipat. Hoy! 1 oras na kaming naghihintay. Ididiskarga ba o hindi? Maghintay kayo, sabi ni Aling Edna. Maghintay? Nakasil na ang bahay. Ngayon, babayaran niyo kami ng doble para sa abala. 16,500. Ano? 16,500? Mga magnanakaw, sigaw ni Aling Edna. Huwag niyo kaming pagsalitaan ng ganyan.
Kung hindi kayo magbabayad, iiwan namin lahat ng gamit niyo dito mismo, banta ng mga tagalipat. Natakot si Aling Edna. Miguel, bayaran mo sila. Wala akong pera, nanay. Naubos ko na lahat. Ako rin wala, sabi ni Joanna, nagkatinginan sila. At pagkatapos, tumingin silang lahat sa akin. Chris, nagsimulang sabihin ni Miguel, tinaas ko ang aking kamay. Huwag niyo akong tingnan. Kung sino ang umupa, siya ang magbayad. Tumalikod ako. Naglakad patungo sa elevator. Chris, saan ka pupunta? Iiwan mo ba ako dito? Desperadong sigaw ni Miguel. Uwi na ako sa mga magulang ko. Ayusin mo ang gulong ginawa ng nanay mo. Paalam. Pumasok ako sa elevator. Habang nagsasara ang mga pinto, ang huling nakita ko ay ang magulong pamilya na nagsisigawan sa isa't isa. At si Miguel, nakaupo sa sahig, hawak ang kanyang ulo. Isang eksena na nararapat sa kanila, bumalik ako sa Iloilo. Doon, sa yakap ng aking nanay at tatay, unti-unti kong natagpuan ang kaunting kapayapaan. Pagdating ko, sinalubong nila ako. Niyakap nila ako ng mahigpit. At doon, sa kanilang mga bisig, umiyak ako ng walang tigil. Umiyak ako ng lahat ng sakit. Ng lahat ng pagkadismaya. Wala yan, anak, sabi ni nanay habang hinahaplos ang aking buhok. Ang mahalaga, nakauwi ka na. Nandoon ako sa probinsya. Pinagaling ang aking puso. Ngunit hindi ko maiwasang isipin ang lahat. Ang mga taon ng pagtitiis. Ang mga sakripisyo. Isang linggo ang lumipas. Isang gabi, malakas ang ulan. Lumitaw si Miguel sa labas ng aming bahay. Basa ng ulan. Nakatayo siya sa kabilang panig ng gate. Ang kanyang mukha, punong-puno ng pagmamakaawa. Chris, patawarin mo ako, pakiusap niya. Nagkamali ako. Magbabago ako. Tayo lang dalawa. Hindi ko nahahayaan si nanay na manghimasok. Tiningnan ko siya ng direkta. Hindi ko nakita ang Miguel na minahal ko dati. Ang nakita ko ay isang lalaking basang-basa ng ulan. Basang-basa ng sarili niyang kahinaan. Umuwi ka na, Miguel, sabi ko, ang aking boses payapa. Ngunit matatag. Mahirap baguhin ang nakasanayan. Hindi, maghihintay ako dito hanggang sa mapatawad mo ako. Umiling ako. Ginagawa mo lang yan dahil nasasaktan ka. Pero babalik ka rin sa dati. Ayoko nang ipusta ang buhay ko. Tumalikod ako. Dahan-dahan. Iniwan ko siya doon. Sa ilalim ng malamig na ulan. Ang tunog ng kanyang pag-iyak kasama ng tunog ng ulan. Ngunit hindi ako lumingon. Sapat na. 2 buwan ang lumipas. Dumating ang araw ng pagdinig sa korte. Mabilis ito. Dahil sa mga ebidensya na aking iniharap. Ang lahat ng papel. Ang lahat ng resibo. Ang lahat ng testimonya. Malinaw, walang nagawa si Miguel kundi sumuko. Tinatanggap ko ang legal separation, sabi niya sa harap ng huwes. Ang kanyang boses, mahina. Kinikilala ko na ang kondo ay eksklusibong pag-aari ni Chris. Wala akong naiambag at wala akong hihingin. Nirecord ko ang bawat salita. Ito marahil ang pinakaresponsableng ginawa niya sa buong pagsasama namin. Ngunit huli na. Inilabas ng korte ang sentensya. Ang aming kasal, formal ng binuwag. At ang unit, opisyal ng akin, paglabas ko ng korte, huminga ako ng malalim. Ang hangin, sariwa, lumapit sa akin si Miguel. Ang kanyang mukha, payat. May bakas ng pagod. Sana masaya ka. Ikinagagalak ko ang lahat ng nangyari. Tiningnan ko siya. Isang huling pagkakataon. Walang galit. Walang pagkapuot. Tanging kalungkutan. At pag-unawa. Salamat. Mag-ingat ka. Iyon ang aming huling pag-uusap.
Ang aming huling pagtatapos ng hapong iyon, bumalik ako sa Metro Manila. Naghintay ako. Nandoon si Amy Valdez at ilang opisyal ng korte. Tinanggal ang selyo sa aking pinto. Ang selyo na nagbigay sa akin ng kapayapaan, binuksan ko ang pinto. Dahan-dahan. Ang unit, tahimik. Binalot ng gininto ang liwanag ng araw. Walang gulo. Walang ingay. Walang kasakiman. Ako lang at ang aking espasyo. Ang aking tahanan, nagtungo ako sa balkonahe. Pinagmamasdan ang abalang syudad. Sa aking paanan, kumakalat ang buhay. Ngayon, nakikita ko na ang lahat. Ang simula. At ang dulo, nawalan ako ng asawa. At ilang taon ng aking kabataan nalagas. Ngunit sa lahat ng iyon, may natutunan ako. Ang halaga ng pagtayo sa sarili kong mga paa. Ang kahalagahan ng kalayaan. At ang tapang na kailangan para ipaglaban ito. Pinagmasdan ko ang syudad. Naisip ko ang aking mga magulang. Ang kanilang pagmamahal. Ang kanilang sakripisyo. At ang kanilang katalinuhan. Natutunan ko, mga magulang, bulong ko sa hangin, na maihangganan ang bulag na pagmamahal. Ang pagkontrol sa ngalan ng pagmamahal ay sumisira. Hindi nagpapatatag ng pamilya. Ang pag-unawa at paggalang lamang ang tunay na pundasyon ng isang matibay na tahanan. At naisip ko si Miguel. At si Joanna. At si Aling Edna. Sa mga anak naman, patuloy ko. Nakita ko ang halaga ng pasasalamat. Ng responsibilidad. Ang kasakiman ay sumisira ng pinakamagandang bagay. Walang sinuman ang may karapatang ituring na karaniwan ang pagmamahal ng magulang. Hindi ito dapat baliwalain. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na nagtrabaho ng husto. Ang mga kamay na nagtipid. Ang mga kamay na lumaban. Tungkol sa pagkatao sa modernong mundo, sabi ko sa aking sarili. Natutunan ko ang linya sa pagitan ng katarungan at paghihiganti. Sa pagitan ng pananahimik at pagkilos. Ang kabaitan ay maihalaga lamang kung mailalagay sa tamang lugar. At kung minsan, ang matalinong paghihiganti ay isang anyo ng paggising ng moralidad. Ngumiti ako. Isang tunay at maningning na ngiti. Hindi ito ngiti ng pagkapuot, kundi ng kapayapaan. Ng kaliwanagan ang buhay ko. Ang tunay na buhay. Nagsisimula pa lang, narito ang bahagi ng outro. Ang kwento ni Chris ay nagtatapos dito. Ano sa palagay ninyo ang naging desisyon ni Chris? May iba pa ba kayong gagawin kung kayo ang nasa kalagayan niya? Ibahagi po ninyo ang inyong mga iniisip sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpabago sa inyong pananaw o nagpaantig ng inyong damdamin, huwag po nating kalimutang mag-iwan ng like. Ay share sa inyong mga mahal sa buhay na sa tingin ninyo ay madarama rin ang kwentong ito. At mag-subscribe sa channel na Luha at Katahimikan para hindi ninyo mapalampas ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento at baka sa susunod na pagkakataon kayo na mismo ang magiging bida. Ang kwentong ito ay kathang-isip. Ang mga pangyayaring ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay, kundi magsilbing pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.